of the People's Constitutional Reform Initiative and one of the stalwarts of the Batangas Forum to say a few words to share his vision and mission with regards to constitutional reform initiative. Villegas, can we request you to share your views and insights on how this constitutional reform initiative could change the fate of this country by addressing the by offering solutions to our challenges and the issues. Mr. Pat Villegas. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po kami sa harapan ng Commission on Election ng ating bansa. At sa ngayon po ay amin pong tinatalakay ang mga probisyon ng konstitusyon na amin pong idinarap o pinagpunyagaan gawin. Ito po ay ang PCRI, Constitutional Endorsement of People's Initiative Movement, na dito po namin ginaganap sa harapan ng COMELEC. Ako po ay magsasalita briefly on Article 12 ng PCRI dealing on national economy and patrimony. The Philippine economic policy will be anchored on balanced, inclusive, equitable, and sustained national economy and protection of patrimony. This will bring prosperity with no poverty. We are trying to eradicate poverty. Preferably, poverty must be outlawed in this country so that we can have no poverty, we can never have no oppression, and we can never have exploitation of the Filipino people. Imperatively, the state must pursue socio-economic and environmental justice and sovereignty within the framework of balanced and equitable agriculture, agribusiness, agro-based industries, industrial, technological, digital, and services sector development. These must be anchored on total factor productivity, innovation, and creativity, human capital formation, climate resiliency, and its wholesome integration into global trade, economic, financial, and investment ecosystems. The federal government of the Philippines shall set the national economic and patrimony policy along with monetary and fiscal policy, competition, and agro-industrial and overall manufacturing and value chain optimization policy. While the regional governments shall implement localized economic development policies and strategies. In this regard, how do we implement this? The federal government of the Philippines must focus on the following economic development thrust and agenda. 1. Sustainable and inclusive socio-economic development and climate resiliency. Number 2, agricultural and agro-industrial modernization with food security, agriculture, agribusiness, and industrial development and value chain strategy. Third, industrial and strategic sectoral development, where we will have industrial hubs, corridors, economic zones,
and smart technologies and industrial parks. Number 4, knowledge, digital, and innovation technology. Global trade. Number 5, global trade and investment mobilization and integration. We must remove already the 60-40 constraining provision of the 1987 Constitution so that we can promote competition and anti-monopoly policy. Number 7, labor, employment, and productivity policy focus on decent and human treatment and human labor wages based on total factor productivity and equity in investment, as well as profitability and viability of enterprises. Number 8, human capital and education for competitiveness, for national and global competitiveness. Education is the best policy. Number 9, infrastructure and connectivity. The need for modern, integrated, resilient, and sustainable infrastructure system, an infrastructure system in the country without corruption and without wrongdoings. Number 10, financial, fiscal, and monetary stability, controlling. There are 4 major prices that must be controlled, and for the Filipino people: exchange rate, inflation rate, interest rate, and wage rate. They must all be favorable for the well-being of the Filipino people. And of course, because of regionalization, regional states must be provided with regional economic equity. Full ownership of national patrimony with just and right utilization of adaptation and mitigation, cum optimum protection measures for the environment. Number 11, limited land ownership of foreigners but with liberalized access through leases, lease purchase, joint venture, and special arrangements. Number 12, transparency and ease of doing business in the Philippines. Removing, this is the anti-red tapes and removing red tapes in doing business. Number 13, poverty eradication and social mobility. Number 14, environmental stewardship and climate resilience. Number 15, rolling 50-year plan. A rolling 50-year plan that cannot be changed just by anybody else, but following a 10-year rolling development plan with 3 to 5 year national progress and competitiveness review and assessment. So finally, with inclusive, poverty eradicating, and sustainable socioeconomic and climate resilient economic policies, we are assuring and ensuring the Filipino nation of a better quality of life, a better quality of life with food security, health and wellness, without poverty, oppression, and exploitation of the Filipino people. Mabuhay! Mabuhay ang PCRI! Mabuhay! God bless mo at good day sa inyo lahat. Thank you. Mabuhay ang kooperatiba! Mabuhay ang kooperatiba! Ayaw nga naman. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang PCRI! Dito po tayo ngayon sa makasaysayang lugar na ito ng Intramuros upang isulong ang pagbago ng ating saligang batas. 39 years of the 1987 Constitution calls for a reform, calls for the modern times of all Filipinos. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na tulungan po natin ang People's Constitutional Reform Initiative na maisulong natin ang pagbabago ng ating saligang batas.
Ngayong araw na ito, humingi po tayo ng dasal at sa pamumuno ng ating lead convener, Sir Manny Lopez, na siyang nagkaroon po ng lakas na balangkasin ang pagbabago ng ating saligang batas. Ito po, ang gawain po natin ay para sa susunod na henerasyon. Pinupunla po natin ang ating saligang batas upang ang hindi na pa po naangkop sa mga panahong ito ay mabago na at may sulong na natin ang tunay na progreso at pagbabago. Muli, ako po si Felipe Montealto Jr., kilala po sa bansag na ligtas na tumutulong po sa ating People's Constitutional Reform Initiative. Panahon na para baguhin ang ating saligang batas. Panahon na magtulong-tulong tayo sa pagbabago ng ating lipunan. Mabuhay po tayong mga Pilipino at mabuhay po tayong lahat. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Maayong buntag sa inyong tanan. This is a very historical moment. As Filipinos, guided by the bloodline of the Kaanak, na tayo ay nagtitipon-tipon ngayong umagang ito na palakasin ang basic batas o Constitution ng Republika ng Pilipinas. Ngunit tayo ay nagkakataon na gagawin ang ating bayan na isang federal. Ang ating kapitbahay, ang Malaysia, ay isang federal form of government na nung araw pa, nung mga 60s pa. Ako ay isang estudyante nung panahon na yon sa Ateneo de Davao. At pangarap namin na makisabay sana ang ating bayan na maging federal. Kasi napaka-appropriate na maging federal tayo kasi tayo ay mga almost 7,000 islands at kinakailangan na iba't ibang kultura ng Pilipinas ay magkaisa at ang pamagitan ay ang federal. Noong 1898, 125 years ago, tayo ay unicameral form of government. Ang mga ilustrado na mga magagaling na Pilipino na nag-aral sa Espanya, sa Europa, ay nagiging kasapi doon sa Bulacan, sa Baroseng Church sa Malolos, na tinayo nila ang isang bayan ng Pilipinas, unicameral. At ngayon ay tayo naman ay huwag nating kalimutan na presidential ngunit parliamentary. Yan po ang magiging haligi ng People's Constitution Reform Initiative at dito tayo ngayon sa harap ng COMELEC. Sinabit na natin ang ating proposed amendments at sana bigyan ng pagkakataon ng COMELEC na namumuno si Chairman George Garcia na sana po ay ito yung umpisahan na bigyan ng pansin para magkaroon ng People's Initiative. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana tayo ay magtagumpay. Salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Dito ba to? Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbate sa ating mga mamamayang Pilipino sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kami sa Kabalay, ang makakalikasan, ay nakikisa sa PCRI, ang People's Constitutional Reform Initiative, sa pagsusulong ng pagbabago para sa mas mabuting kinabukasan para sa ating bansa ng ating konstitusyon. Kailangan natin ng isang federal na gobyerno. Kailangan natin ng isang kongreso lamang. Hindi tulad ngayon na lagi tayong nagkakagulo sa dami nila. Sa dami nilang wala namang saysay. Kailangan nating paghandaan ang mabigat na problema natin sa kalikasan. 13 million ang inaasahang displacement, internally displaced na mga Pilipino sa loob ng 30 taon sa mga problema natin sa climate change. Sa kasalukuyan ay 6.6 million ang ating social housing backlog.
Ang ibig sabihin, may 6.6 na Pilipino na dapat may bahay na walang bahay. At dadagdagan pa ito ng 13 milyong Pilipino na mawawalan din ng kabahayan dahil sa pagbabago ng klima. Sa kasalukuyang lagay ng ating gobyerno na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao sa level na kailangan niya, ay meron tayong tinatawag na sistematikong problema. Hindi po ito madadaan sa character change, Mr. Senator Soto. Ito po ay madadaan lamang sa systemic change. At ang kaisa-isang sistema na lubhang napakahalaga para sa ating lahat ay ang konstitusyon. Kami sa Kabalay, Makakalikasan, ay nakikisa dito dahil isa ito sa pinaka makaberde, makakalikasang proposisyon para sa konstitusyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala sa loob ng teksto ng isang proposed constitution ang konsepto ng rights of nature. Ang karapatan ng ating mga ekosistema at ang mga nilalang dito, hindi lamang ng tao, na mapanatili ang kanilang kaayusan sa buhay, mapanatili ang integridad ng buhay ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng konstitusyon na ito ay tinutulak din ang mas malakas na pag-implementa ng ating mga kooperatiba. Isang sistema ng kolektibong pagninegosyo na mas naaayon sa kulturang pang-ekolohiya. Lahat po tayo ay dapat magsulong ng constitutional change ngayon. Kung sa tingin ninyo, ito ay pakana ng mga politikong gusto lang tumagal sa inyong posisyon, hindi ho kayo ang gumawa ng PCRI. Hindi ho ninyo mungkahi ito. Ito'y mungkahi ng tao. Paalalahanan ko kayo, Artikulo 241 sa kasalukuyang konstitusyon na hindi namin inalis sa kasalukuyang probisyon. Ang soberanya ay ang mamamayan. Sumusunod ang gobyerno sa mamamayan. Artikulo 243, ang kapulisan at ang militar ay taga-protekta ng mamamayan, hindi ng gobyerno. Good morning, fellow members of PCRI. First of all, I would like to extend my deepest congratulations to Sir Manny. May walang sound yata eh. Ha? Oh. To Sir Manny S.D. Lopez, lead convener, and the other hardworking officers and members of the organization for working so hard to form this magnificent organization which is known as Philippine Constitutional Reform Initiative. Due to the tremendous due to the tremendous problems facing our country, this organization proposed constitutional reforms to improve the quality of leadership and governance of our country in order to build a strong, progressive, and democratic republic. The organization drafted its constitution known as the 2026 People's Constitution, Federal Republic of the Philippines. The proposed system of government in this constitution is the hybrid federal, unicameral, and presidential system.
During the administration of the late President Diosdado Macapagal, the Philippines was considered next to Japan in economic development. But now, after some years, some of our neighbor countries in Asia have grown so fast economically. And now, they are ahead of us. These countries like Singapore, Taiwan, Korea, Thailand, and Malaysia, they are now ahead of us in economic development. They are more richer than us. So what does this mean? This means that we Filipinos should exert more effort. We should devote attention to economics. So in this reform movement, there should be more emphasis in economics because economic development is the most important. It covers so many areas. Economics, so we should concentrate on economic development. The most serious problems and issues our country today is the rampant corruption in the government. High officials in the public works, Department of Public Works and Highways have pocketed so much money from the government through government projects. And sad to say, some senators and congressmen are also involved in corruption, and they were frequently charged with plunder. So repeatedly charged with plunder. There are senators and congressmen who were involved in those big crimes. With these problems in the government, therefore, constitutional reforms are very necessary. It is for this reason that our organization is working hard to introduce constitutional reforms in order to have a new system of government. We have to change this present system of government. Inotel itong system of government. Kung hindi natin to aalisin, forever, maghihirap tayo mga Pilipino. Why? This is a no-tell system. Why? Because it is more prone to corruption. This system is more prone to corruption. So we have to change this with a new government system that is more applicable to Filipinos. The present system is not applicable to our people. Thank you very much. For more than 500 years, Mindanao has been fighting foreign invaders, and for 500 years ayaw nilang magpasakop. So over time, now 20th century, para sa kanila sinasakop pa rin. Kaya hanggang ngayon laging may gera pa rin sa Mindanao. Dahil para sa kanila, ini-invade pa rin sila ng Luzon. Pero umaasa tayo ngayon dahil sa PCRI, sa bagong constitution, magkakaroon sila ng autonomy through federalism. At hopefully, magkakaroon na din sila ng mga karapatan ng mga Muslim, ng bawat tribo, ng bawat sultanate, ng bawat kingdom. Dahil bago pumunta ditong mga Kastila, ang buong Pilipinas, hindi Pilipinas, kundi collective of kingdoms na may mga raja, sultanate, and yung mga entities na yon, meron silang mga kanya-kanyang government bodies. So as of now, hindi sila kinikilala. So hindi nila ma-implement kung ano yung para sa mga tao nila, yung mga tribes, yung mga citizens nila prior to the Spanish invasion. Kapag pumasa tong bagong constitution led by Mr. Attorney Manny Lopez, and every convener
that has been helping the PCRI. We're hoping na masosolve natin yung problema sa Mindanao. Ang gusto lang naman ng mga tao sa Mindanao, yung magkaroon sila ng sapat na karapatan, kagaya yung mga taga Luzon, na hindi marginalize ang mga pondo na pumupunta sa kanila. Although yung contribution nila sa treasury, nagagamit lahat sa Luzon at barya-barya na lang nakakarating sa Mindanao. Kaya doon, hindi sila masyadong nadidevelop. For example, mga isla sa Tawi-Tawi, generator pa lang yung gamit nila. Habang dito sa Luzon, naka-solar na lahat. So yung mga kuryente nila doon, wala silang steady supply ng electricity. So walang development. So mga investors, hindi din sila pupunta doon dahil wala naman na stable na supply ng electricity. Ganon din yung mga ibang mga negosyo, mga manufacturing, mga nasa BPO. Kapag steady yung supply ng kuryente sa Mindanao, sa mga isla doon, lahat doon aangat. So, we're hoping na susuportahan nyo kami lahat para may pasa tong bagong constitution natin. On behalf of the Sultan of Sulu, Sultan Moy Sultan Kiram, sana matulungan niyo kami lahat, mga taga Mindanao, para sa atin lahat to na magkakaroon ng federalism, kagaya ng pinaglalaban ni Senator Robin Padilla at ng mga ibang kasamahan natin, si Orion Perez Dumdum. Sana ipaglaban natin tong pinaglalaban natin at makakatulong kayo lahat sa amin. Thank you. Maraming salamat kay Mr. Gloman Merit, representative of the Sultanate of Sulu. Now, may we call the representative of the Filipino-Chinese business community, please. Mr. Tony Lotan. Meron bang mag-volunteer magpayong at medyo mainit? Okay lang. To be followed up by the gentleman from Laguna. Itong unitary system sa ngayon, ito yung nagdudulot ng mga kaguluhan at yung nasisira yung ating gobyerno dahil dito sa unitary system, no? So, isipin mo, nag-aaway-away yung mga tao sa gobyerno dahil sa ating sistema, maling sistema ng pamamaraan ng gobyerno eh. So kailangan buwagin na natin tong unitary system na to, buwagin na natin itong tinatawag nilang Imperial Manila. Dahil ito yung pinagmumulan ng mga kaguluhan eh. Nasisira pati na gobyerno natin dahil dito sa unitary system na to. So tama sabi ni Manny na kailangan gawin na natin itong unicameral. Ha? Ba't na ginagawa nating bicameral ito nag-aaway pa yung Senado sa Kongreso. So itong sistema natin to talagang bulok talaga ito. Kailangan palitan talaga itong konstitusyon natin Sobrang kaguluhan na dinudulot itong bulok na sistema natin Ang Jollibee nagmula rin sa wala. Ngayon tingnan mo, lumago ng lumago dahil nga sa magandang sistema nila. Dapat tularin natin ang Jollibee. Tularin natin ang Jollibee para umunlad tayo bilang isang bansang Pilipinas. So panahon na siguro parang buwagin na natin itong Imperial Manila na to, itong dudulot ng
Isipin mo lahat ng mga kapangyarihan nasa ilang grupo lang Nasa ilang tao lang. Paano yung mga buong rehiyon ng Pilipinas wala, hindi makakilos Hindi makakilos dahil nasa kamay lahat ng mga ilang tao lang dito sa Maynila So yan ang dapat nating baguhin talaga wala tayong kumbaga saan mabubulok tayo rito sa sistema natong So yun lang po. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Tony Lo of the famous Jollibee Corporation, Food Corporation. Now we may call on the gentleman from Laguna, the upcoming representative of the great province of Laguna, Mr. June Palacol Jr. Isa pong napakagandang pagkakataon nito ang binigay ng PCRI upang buklatin po natin ang kaisipan ng mga tao. Ang pagbabago po natin ay kinakailangan nga po ay dapat nakaangkla sa Constitution. The Constitution is the supreme law of the land. Pero hindi po mababago ang Constitution kung magagaling po sa politiko. Manggagaling lang po ang Constitution sa mga tao. Baka tatlong bagay ba para mabago po natin ang Constitution? Ay ang una po ay ang Constituent Assembly. Constituent Assembly composed of the upper house and the lower house. Hindi sila papayag na mabago ang Constitution. Pangalawa, ang Constitutional Convention na gagawin din ng House of Representatives at ng Senate. Ang pinakahuli na saan nanggagaling ang katungkulan ng mga tao ay ang People's Initiative. Ito ang ating ginagawa sa ngayon na kinakailangan ng pakikisa ng bawat isa sa atin. Because we believe that the authority comes from the people, emanates from the people. And the authority emanates from them, lahat sila. Kaya kung alam mga structural change dito, kailangan po konstitusyon. Sa pagka-konstitusyon po, itong po gagawin. Kung ano pong dapat gawin sa legislatura, sa executive, at sa judiciary. Yan po ngayon po nagkakaroon po ng mga kalituhan. Sapagkat yung pong ginawa ng 1987 Constitution, dapat po yan ay bicameral, dapat po yan ay unicameral, naging bicameral po yan, minandali po yan. Kaya marami pong dapat na i-correct natin. Ito ng pagkakataon, mga taong bayan na po ang gagawa sapagkat hindi pwedeng gumawa ang mga mambabatas natin sapagkat anumang pagbabago na makakapekto sa kanila ay hindi sila papayag. Para sila nagsalamin sa isang salamin, tinignan nila sarili nila, pogi ba ako? Siyempre pogi ka, ikaw tumingin sa'yo. Dapat po ibang tao, ang tao lamang, through People's Initiative na ating ginagawa ngayon, ang siya pong dapat nating sabihan, ikalat sa mga bawat Pilipino mayroong katungkulan na maging bahagi sa pagbabago ng ating konstitusyon. Sana po ito simula pa lamang ng isang isamahan na magtutulak po tulad po na isang halaman. Tayo po ay nagtatanim dito ng isang buto. Ng butong ito ay magiging puno na sa magbibigay po ng kabutihan sa ating mamamayan. Ito po lamang. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Alan Cadaraw. Kami po sa hanay ng civic organization, kasama rin po yung hanay ng mga kooperatiba. Narito po tayo ngayon sa tanggapan po ng COMELEC. Nakikiisa po tayo sa People's Constitutional Reform Initiative upang maisulong po natin yung pagbabago sa ating konstitusyon. Okay? Ngayon, isa po sa kagustuhan po natin na mabago sa ating konstitusyon yung pagkakaroon po natin ng pamantayan upang ang isang kandidato ay makatakbo sa isang posisyon sa halalan. Okay? Dahil alam po natin, ito pong ating lumang konstitusyon, napakababa po ng kanyang pamantayan para po makatakbo ka sa isang posisyon sa gobyerno. Ngayon dito po sa isinusulong natin na bagong konstitusyon, meron po tayong mga pagbabago doon sa pamantayan bago ka po makatakbo sa isang posisyon, bago ka po maihalal. So yun po ang isang bagay na dapat po natin pagtuunan ng pansin para po maisulong na po natin yung iba pa pong pamantayan doon sa ating lumang konstitusyon. Okay, baguhin na po natin, magkaisa po tayong lahat, nananawagan po kami sa hanay po ng aming civic organization at sa hanay din po ng cooperative sector. Kami po nakikiisa sa PCRI
para po sa pagbabago ng ating konstitusyon. Maraming salamat po. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako bilang founder ng Kaanak ng Mga Bayani ay nakikiisa sa ating isinusulong na People Constitutional Reform Initiative. Kung inyo pong susuriin, halos 9 na buwan bago ito maisilang. Ang amin lang mitiin dito ay may sa katuparan ang mga mitiin ng ating mga ninuno. Una-una, solusyon sa kagutuman, solusyon sa kahirapan, solusyon sa korupsyon, at higit sa lahat, solusyon para sa pagkakaroon ng good governance. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat sa pakikiisa. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Ferdinand Bongbong Tusara. Nandito po ako sa harap ng COMELEC sa isang makasaysayan at makabuluhang araw. Nagpunta po ang People's Constitutional Reform Initiative dito sa COMELEC para mag-file ng petisyon at nawa ito ay matuloy sa lalong madaling panahon. Ang problema ng ating bansa ay hindi masusolusyonan sa kasalukuyang nagaganap na krisis ngayon. Away politika sa pagitan ng Senado at Kongreso, andyan dyan yung impeachment, etc. Ituloy nyo lang po yan. Pero magtrabaho po ang ating mga mambabatas. Ang pinaka-importante na nais naming iparating sa inyo na ang pagbabago ay ngayon na sa paraang kailangan mapalitan ang dati ng panibagong sistema sapagkat kung magpapatuloy ang lumang sistema ay magkakagulo uli. Ang pagbabago ay ngayon na. Kaya nakikiusap po ako sa lahat ng ating sambayanang Pilipino, maging sa ating pamahalaan, sa ating mahal na Pangulo, makinig po kayo sa taong bayan. Ang solusyon po ay sana matulungan nyo kami na mapalitan natin ang ating sistema. Sa gayon, papasok at dadaloy ang lahat ng biyaya at pagpapala para sa ating sambayanang Pilipino. Maraming salamat at ako'y kabahagi ng samahang ito, ng kilusang ito para sa pagbabago. Muli, ako po ay si Ferdinand Bongbong Tusara. Maraming salamat po. Mabuhay ang INC! Reverend Father who blessed the group earlier this morning at the Manila Cathedral, and to the representative of the Samahang Ilocano International, they were here also earlier, at sa mga magigiting na gwardiya at mga miyembro ng PNP na nagsisecure ng ating premises. Gaya po ng sinabi namin kanina, hindi namin kayo dadala ng placards at hindi kami magsasagawa ng protest action. Kayo ay aming pinaharana sa mga miyembro ng Andres Bonifacio Choir upang tayo'y magsama-sama, magtulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po.